Yan, umpisa na natin ang ating pag-uusap tungkol po dito sa inaasahang pagharap o paghaharap kay Alice Guo sa pagdinig ng Senado bukas. Si Senator Sherwin Gatchalian po nasa ating linya. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senator. Good morning, Nympha. Good morning sa ating mga listeners at taga-subaybay. Yan, maraming salamat po ulit sa inyong pagpapaunlak ngayong araw ng linggo, Senator Gatchalian. Sir, bukas iharap na sa inyo si dating Mayor Alice Guo. Nakaharap na sa inyo nung, 'di ba, nung Mayo 2 beses, hindi na bumalik, nagtago na siya at eto na sa pilitan na po siyang iharap sa inyo. Ngayon ay ano po ang inaasahan bukas, ano maaasahan ng ating mga kababayan sa pagdinig po ng Senado kung saan nga po haharap na ulit itong si Mayor Guo. Senator Gatchalian, sir. Actually, Nympha, marami na tayong pag-usapan tungkol sa kanya. Kahit na hindi siya nagko-confirm o nagsisinungaling siya, yung ebidensya malinaw na malinaw tungkol kung sino siya at ano yung kanyang partisipasyon sa Pogo. Pero marami pa rin mga tinatawag ko loose ends, no? Hindi nagkakatugma pa. For example, nabanggit ko ito nung huling hearing, yung saan Opo. nanggaling yung pera, Mm. no? Dahil nga sa sobrang laking Pogo Hub na ipinatayo sa Bamban, hindi pa klaro kung saan nanggaling yung pera. Pangalawa, sino ang nagbigay ng pera, no? Dahil nga hindi naman to again, no, base sa mga records, hindi klaro kung sino ang nagbigay ng pera o anong kumpanya nagbigay ng pera para ipatayo ito. At may mga iba pang mga katanungan tayo, no? For example, paano ba siya talaga nakatakas? Aha. Ah, Wala masyadong detalye binigay si Sheila, no? Dahil nga sabi niya sunod-sunudan lang siya. Aha. Kung ganun, ang ibig sabihin nito, si Go Huaping ang mastermind nitong pagtakas nila. So, magbigay ng detalye kung paano sila nakatakas at kung sino ang tumulong sa kanilang tumakas. Imposible Opo. nasasakay lang sila ng bangka at aabot na sila sa Malaysia o sa Mm. Indonesia, no? Sigurado tayo na mayroong tumulong sa kanila. So, dalawang bagay ano ho, gusto niyong malaman kay dating Mayor Guo kung sino-sino yung kasabwat doon po sa pagtatayo ng Pogo na of course deny niya na meron siyang kinalaman doon at kung sino-sino ang tumulong sa kanila para makalabas ng bansa. So, doon po muna sa kung sino yung kanyang mga kasabwat o nakatulong sa pagtatayo ng Pogo. Ibig sabihin ho ba nito, Senator Gatchalian, sa inyong information, at maaring ano ho ba, ibinahagi sa inyong information ay meron pang mas malalaking tao. Higher po, mas malaking tao pa kay Mayor Go. Hindi po siya yung pinakamalaking tao dito sa lahat ng ito. Tingin ko sa pagkakaanalisa ko, pantay-pantay sila, Nympha. Kasabwat rin siya dito sa pagpapatayo ng Pogo at meron siyang mga kasamahan na nagbuo nitong Pogo Hub sa Bamban. So, ang tingin ko hindi mas mataas kundi pantay-pantay sila. Pero aminado tayo na meron din siyang kasamahan dito. Kung tutuusin, kung iisipin natin, wala pang nakukulong na mga taong konektado dito sa Pogo. Siya pa lang ang nakukulong ngayon, no? Pero wala pang ibang mga Yeah. taong nakukulong kahit na doon sa incorporation papers kasi sa incorporation papers marami tayong nakitang pangalan. Bukod sa kanya, wala pang nakukulong doon sa mga incorporation papers. Yun nga po, Senator, kasi parang bakit, ang tanong doon, bakit si Mayor Gulang, kung ito po ay, Correct. yung nababanggit ho ninyo, di ba, dati pa na ito ay isang sindikato ho, practically, ang nagtayo Correct. noong Pogo, nag-operate nito, pero bakit ho siya lamang? Naalala ko ho kasi, doon sa Senate hearings, may binanggit kayo ni Senator Risa Ontiveros na doon sa nagtayo po, yung kasosyo ni Mayor Guo, doon sa Baofu Land, yung ang allegedly nagparenta lang po ng kanilang real Correct. Yung estate land company. o ng land company doon sa Zunyuan na nag-operate ng Pogo, pareho po Zunyuan and Baofu, may mga Chinese nationals pong nabanggit na apparently ay involved po sa mga money laundering activities sa ibang bansa. Nasaan po sila? Bakit? Tama ka doon, Nympha, dahil ayaw ko man isipin pero baka sila ba ay nakatakas o pinatakas, no? Dahil yun din yung nasa isip ko. Natutuwa tayo at nagpapasalamat tayo sa mga enforcement agencies na mayroong na-read, pero nakakapagtaka na wala namang nahuhuli dito sa mga taong alam nating konektado dito sa Pogo.
Kaya hindi natin maaalis sa isipan kung pinatakas ba sila o nakatakas pa sila o binigyan ng advance information para makatakas. Ito yung mga bagay na titignan pa natin. At tingin ko, may alam rin si Go Huaping dito eh. Dahil kilala niya itong mga taong to. Hindi ako naniniwala na nakilala, kasi sinasabi niya nakilala lang niya at Oo. nagnegosyo na sila. Imposible naman na billion-billion yung ibibigay sa'yo at nagkakilala lang kayo. Sigurado ako na sa mga ganitong negosyo, dapat alam mo muna kung anong klaseng tao ito. Tsaka sir, pareho yung ano po, peculiar yung pagkakapareho po sa mga pogo dito sa Bamban Tarlac sir, di ba? Yung nga po pinupunan ninyo, nasaan na yung mga Chinese na involved dito? The same goes po, hindi ho ba, dun sa Porac, Pampanga, nasaan na rin po yung mga Chinese? Para meron pong nahuling Correct. dalawa dun sa bahay na supposedly daw po ay kay dating Secretary Harry Roque. Pero bukod sa kanila, nasaan yung iba? Kahit po dun sa mga pogo dun sa Parañaque, sa Las Piñas na narid, nasaan na rin yung mga Chinese? So sir, ano yun? Yun ba yung nagsisindi sa inyong pagdududa kung pinataka sila o kung anong nangyari? Hindi mamaalis sa isipan natin yan Ninfa, dahil nga sa dami ng raid at paghuhuli, yung mga mastermind pa ang nawala. Mm. No? At dahil nga si Go Huaping ay isang elected official, mabilis siyang nadakip dahil nandito siya. Pero yung mga iba na sana ay nahuli ka agad o nakulong, yun ang hinahanap natin ngayon at nawawala. So, Pero ganun pa opo. man, ako naniniwala ako na mayroong information to si Go Huaping. Kagaya ng sinabi ko, alam niya itong negosyo na ito at may mga records na talagang active, records at testimonies, no, na active participant siya dito sa Pogo Hub at yun ang naman ang gusto natin malaman sa kanya. Opo. Ine-expect nyo ho ba, Senator Gatchalian, na pag tinanong ninyo siya bukas tungkol dyan, meron siyang ikakantang pangalan o aamin siya? Kasi sir, syempre, expectation versus reality po yan eh. Correct. End of the road na ito sa kanya eh. Nasa dulo kumbaga, ang kinahinatnan niya ay makulong, no? At wala namang, kumbaga, kung tutulong siya sa gobyerno o kakanta siya o sasabihin niya kung sino itong mga ito, ay kahit papano ay nakatulong siya sa pagsugpo natin sa krimen. Pero ito na yung pinakadulo, wala nang pupuntahan. Sabi nga, nakita ko nga yung listahan ng mga kaso niya. Ngayon lang ako nakakita na isang tao na kinasuhan ng napakadaming kaso at talagang mauubos yung kanyang resources, kanyang pera at oras sa paglaban dito sa mga kasong to. Opo, papaano po, Senator Gatchalian, kapag ka nag-invoke siya ng kanyang mga karapatan, yung right against self-incrimination, right to remain silent, na constitutional right naman niya po? May limitasyon rin yan, Nympha, hindi naman yan absolute. No? At importante na sagutin pa rin niya yung mga katanungan ng ating mga senador at nagsabi ng Korte Suprema dyan na hindi naman niya pwede gamitin sa lahat yan. At may mga bagay rin na gusto natin malaman na hindi direkta doon sa krimen pero makakatulong sa buong larawan, sa entire, yung bigger picture doon sa nangyari sa Bamban. So ano yung pwede niyong gamitin para makompel siya na magsalita? Kasi kung ite-threaten ho siyang ikukulong, nakakulong na ho talaga siya. Nasa kustodiya na nga ho siya ng PNP. Tsaka naisip ko sir, kasi nung isang araw ho, nabanggit ninyo na kapag nagsinungaling si Sheila Guo, pati si Alice Guo, kapag umarap sa inyo, pwede niyong ipakulong kahit sa correctional. Kaya lang, hindi niyo ho mauutos yan dahil nasa PNP custody ho siya. So, ano ho Well, yung... hindi kami titigil, no? At hanggat kailangan niya pumunta dito at hanggat kailangan namin siyang tanungin, ay pupunta siya dito. At kahit di naman siya sumagot, tuloy-tuloy yung aming pagkuha ng mga dokumento galing sa mga enforcement agency, sa mga ahensya. At bubuin namin yung buong, kumbaga tumutulong kami buuin yung kaso. In fact, kung titignan mo, Nympha, yung mga kasong isinampa laban sa kanya, halos lahat doon nanggaling sa Senado Opo, yung tama. case. No? For example, yung money laundering, even nga yung graft, even yung human trafficking, lahat yun nanggaling sa Senado. Kakabasa ko lang yung... Daig nyo nga po yung iba pang agency na may intelligence fund eh. Actually, kakabasa ko lang yung ibang mga petition. Ngayon umaga lang, nakita ko lahat, sinasite nila yung Senate investigation. No? So, kahit hindi siya sumagot, dahil tuloy-tuloy yung pagkuha namin ng dokumento,
yun ang naman ang ibubuo namin para mapalakas yung kaso laban sa kanya. Opo. And then, Senator, kasi naalala ko po, meron kayong executive session, hindi ho ba doon po sa mga intelligence officials na ang pagkakaalam ho namin, nagbigay sa inyo nung mga tao o pangalan ng mga tao na involved dito. Yun ho ba, sir, pwede na ninyong i-divulge bukas? At tama ho bang sabihin, sir, na meron nga hong mas, well, sabi nyo nga ho, pantay-pantay, o meron ho ba na mga iba pang tao na nasa gobyerno na kasabwat dito o lalabas hong pang mga pangalan na kasabwat ni Mayor Guo at nung pang mga nakasamahan ho nila sa pagtatayo ng Pogo? Yun naman ang aking itatanong rin, Nympha, no? Yung mga kasabwat sa loob ng gobyerno, whether elected or enforcement agency, doon sa executive session namin, sinabi na meron talagang kontsabahan sa pagitan ng mga politicians at enforcement agencies. At yun naman ang aming tatanungin bukas dahil yun ang information na nakuha natin. Ngayon, again, siyang sentro dito sa aktibidad na ito, itong illegal na aktibidad na ito. At alam ko na alam niya rin kung sino yung mga kausap niya. May mga information kami na bago siya bago siya naging mayor ay marami siyang mga kausap na mga sino-sinong matataas na opisyal at yun naman ang gusto namin malaman. So bakit hindi pa yun pwedeng isa publiko? Para ho, ano na to, ilabas na ho yung mga information at na hindi na ho tayo nagba-blind item o naguhulaan pa. Kasi di ba, although nasa executive session ho iyon, di ba pwede po kayong magbotohan kayong mga senador para magdesisyon po na i-reveal na yung mga nakuha ninyo sa executive session? Oo. Ang magiging proseso dyan ay magkakaroon ng validation at for example, kung magsasalita si Go Huaping kung sino-sino itong mga taong ito, Opo. ay i-validate namin dun sa information na nakuha namin. At kung tagtugma yan, ibig sabihin ay tama yung intelligence information. Dahil kahit na intelligence yan, meron pa rin probability na hindi tugma. No? So, ito i-validate lang namin base sa kanyang statement. At ilalabas rin yan dahil importante, ako para sa akin, importante malaman ng publiko Opo. itong mga ganitong bagay dahil parati kong sinasabi ito sa hearing, importante malaman kung gaano kalalim itong criminal activity. Opo. Importante malaman ng publiko, hindi lang yung, kasi ang publiko nakikita lang yung kanyang peking birth certificate, pero mas malawak at mas malalim pa itong criminal activity na nangyari sa Bamban. Pero Senator, masasabi ho ba na merong iba pang mga opisyal ng gobyerno na matutukoy dito at mas mataas ho ba sa mayor ang posisyon, sir? Hindi ko pa masasabi ngayon yan, Nympha, dahil nga doon sa executive session, pero masasabi ko lang na meron mga connection no, ng mga government officials. At sa mga darating na panahon through the hearing, pag-uusapan natin yan. Well, after tomorrow ho, po pwede na ho iyong ilabas, sir? O depende sa sagot? Titignan natin sa takbo bukas ng hearing at titignan rin natin kung may mga bagong information na lalabas. And Senator, pareho ba kayo ni Senator Ontiveros na nagtataka bakit yung graft case po, o graft cases, 2 counts pala yun, laban kay Mayor Guo nasa Tarlac RTC instead na nasa Sandigan Bayan? Correct. Under the rules or sa batas natin at sa rules na rin, na pag SG-27 dapat Sandigan Bayan. At chinek namin na ang salary grade ni Mayor Guo ay SG-27 nung siya pa ay mayor. No? So ibig sabihin dapat nga sa Sandigan to. Pero meron exceptions. No? May exceptions na pwede niyang gamitin. Ang exception dito kung may damage sa gobyerno at kung may damage man dapat below 10 million. So ito yung tinitignan namin. In fact, wala pa kami yung actual na kaso. So hinihingi ko pa yung actual na kaso dahil
masasagot lang yan pag nabasa mismo yung kaso at malaman natin yung detalye. Kasi po ang nag-file po ng case ay ombudsman. Ang nakikita ko ho dito ang explanation, wala naman daw hong amount na pinag-uusapan dito. Yung palang graft cases niya po doon sa Bamban-Tarlac ay in relation to hindi pagkansela ng permit ng yung hindi pagkansela ng permit ng Pogo despite ng absence po ng lisensya from PAGCOR. Correct, correct. At marami pa. In fact, doon sa mga reports na nakita ko, hindi ko lang alam kung nasama to Opo. doon sa DILG slash ombudsman na case na yung Baufulan pala ay meron ng mga transaction pero wala pang business permit. At nung pag-upo niya, doon niya lang binigyan ng business permit. So Itong conflict of interest Baufulan. po yun. Oo, at nakita rin namin na kunwari lang niya ibinenta yung share niya sa Baufulan kay Jack Yu at sa isang certain Edwin Chua yata yung pangalan niya. So wala naman ganun na transaction na nakita, walang kontrata na notarized, walang taxes na binayad at wala ring lumalabas na pera doon sa kanyang mga sa kanyang mga accounts. Kaya parang lumalabas na nagsinungaling siya na binenta niya yung share niya. Pero in fact, siya pa rin yung may-ari at binigyan niya ng business permit yung Baufulan nung siya pa ay mayor. And then sir, dun po sa money laundering case naman, marami ho kayong nailabas ng information tungkol doon sa money laundering. Yung parang 2 Fridays ago, nag-file na ho, di ba, ang Department of Justice ng 87 counts ng money laundering cases o complaints against Mayor Guo at saka 30 others pa. Apparently po, Senator, yung palang money laundering case na ito ay tungkol pa lamang doon sa paggamit ng milyong-milyong pisong cash na pumasok doon sa mga korporasyon ng mga guo na hindi daw po commensurate sa kanilang kita, ginamit sa ginamit po doon sa Baofu. So hindi Correct. pa po pala umaabot sa kung saan nanggaling yung perang yun na ginamit o yung pera na pumasok doon sa mga guo corporations na nasabi niyo po, tama ba? 6 billion. So bakit hindi ho ba kayo nainip doon o nagtataka? Bakit wala pa doon sa source ng pera? Tama ka doon. In fact, yung kanilang final na kaso, ang sinasabi lang na yung mga korporasyon ng Go family ginamit as conduit, parang pinadaan doon yung pera at ibinigay sa Baofu para bayaran yung mga expenses tulad ng kuryente. Pero wala pa doon yung pagpapatayo ng building at yung mas malaki pang gastusin. At nakakainip talaga, Sally, kaya nga pinapressure namin ng AMLAC na mag-file na ng kaso dahil nga medyo medyo matagal-tagal na rin, no? Halos 4 na buwan na tayo nag-iimbestiga dito. At pangalawa, yan ang mas malaking krimen. Ang mas malaking krimen dito yung pagpasok ng pera na unaccounted, hindi natin alam saan nanggaling, na ginamit naman sa human trafficking at sa scamming activities. At nakikita ko na yan ang kumbaga mas malaking krimen na hindi pa napag-uusapan mabuti dahil nga hindi pa tapos yung investigasyon ng AMLAC. Paano, natatagalan ho ba kayo o meron ho ba kayo nakita din pagkukulang dito ng AMLAC, Senator? Kasi Well, inamin nila na kulang sila sa tao at yun naman ang aming pangako sa kanila, so suportahan natin sila ng tao. Pero nevertheless, para sa akin na didismaya ako na mabagal yung takbo ng AMLAC dahil mabilis yung investigation natin sa Senado eh. Maraming lumalabas na detalye pero isa sa pinakamalaking krimen, yun ang kulang ngayon sa pag-uusap. At yun na nga, nasabi ko nga sa mga pagdinig natin na importante malaman ng taong bayan to. At lalo na yung mga negosyante na may nagtatangka o mayroong mga plano na hindi magaganda na kaya silang habulin ng gobyerno kung hindi nila i-declare ng tama yung kanilang kita o saan nanggaling yung pera. At ang nakita po ninyo, Senator, sabi ninyo more than 6 billion pesos yung supposedly pumasok po para ipagpatayo ng Pogo doon sa Bamban-Tarlac. So ang kailangang hanapin ay kung saan nanggaling yung 6 billion pesos na yun. Sir, hindi ho ba, tama ho ba? Kasi over the years naman ho yun, hindi naman ho siya isang bagsak na dumating dyan yung pera. Tama ho ba? So from, ano ho ba yung timeline? 2019? Kung Kasi 2019 nag-umpisa yung construction, Nimfa eh. So
ang estimate ko, dapat dumating na dyan yung pera 2017, 2018 dahil Mm-mm. yung pera dapat dumating na maaga bago ka magpatayo. Hindi naman yung pag nandyan yung pera, bukas papatayo ka na, di ba? So, May mga planning, may mga uh purchasing. So, ang estimate ko dumating yan mga around 2017, 2018. So, from 2017, hindi ho na-monitor ng Anti-Money Laundering Council yung pong pagpasok ng maituturing sigurong suspicious na pera. Ibig sabihin, hindi Suspicious. sila in-alert ng mga bangko. Kung iisipin mo ngayon, Nympha, wala pa nakakaalam kung paano nakapasok yung pera eh. Mm-mm. Kasi kung titignan mo yung kita ni Go Huaping at kanyang mga family businesses, halos walang kita. Mm-mm. So, ang tanong, sino nagpondo nito? No? At yung nagpondo nito, sigurado na alam nila na papasukan nilang negosyo ay scamming activity. Dahil yun naman talaga yung dulo nito, no? Yung pulot dulo nito, yung scamming activity. Kaya alam niya, aware siya na itong pinapasukan niya ay for scamming activity. At dapat matumbok natin yun. Hindi pa natin nalalaman yan hanggat ngayon eh. Opo, ang narinig kong paliwanag, Senator, ng Anti-Money Laundering Council is, number one, syempre ho, hindi ba dapat may reporting yung mga bangko. Ngayon, para din daw ho sila makapag-imbestiga, kailangan po nila may predicate crime, kailangan mailink muna yung pera like sa kidnapping o human trafficking, kung ano-ano pang mga krimen bago ho nila maimbestigahan for money laundering. Sir, dito, tanggap niyo ho ba yung ganong paliwanag? At ikalawa, kung ganyan ang katwiran, kailangan ho bang amyendahan ng Anti-Money Laundering Act para po mapagaan naman yung basis o mabawasan yung hirap po ng AMLAC sa pagkilos nila sa pag-iimbestiga sa money laundering cases? Ninfa, i-explain ko lang na mabuti no para maintindihan ng ating mga tagapakinig dahil medyo komplikado ang Opo, money laundering. totoo, totoo. Medyo komplikado Mm-mm. siya pero para sa akin simple lang ang nakikita ko dito. Bago magkaroon ng issue ng money laundering, dapat ma-detect muna natin yung pumapasok na pera. At dito na pumapasok yung tinatawag nating suspicious transaction. Kung yung pera mo pumapasok at hindi mo dinideklara saan galing yan. O yung perang pumapasok hindi naman katumbas ng kita mo, nagiging suspicious transaction at nag-uumpisa na yung investigasyon. Ang nakakapagtaka dito na from in-estimate ko 2017 from 2017 all the way to 2024 walang nagre-report ng suspicious transaction. According sa hearing last night, isang beses lang nag-report. So, ibig sabihin, kung hindi ka magre-report talaga, ang tingin ng AMLAC, walang 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 problem. Opo. suspicion, walang masamang nangyayari. Kaya nga sinasabi rin nung representative ng AMLAC, si Attorney Arpon, nakikita nila na meron ring compliance issue. Ibig sabihin yung bangko mismo hindi nag-re-report ng suspicious transaction or delayed yung report ng suspicious transaction. So ibang anggulo 'yan. Kaya magfa-file ako ngayon ng isang resolution para tignan naman yung compliance issue ng mga bangko. Dahil nga first step is dapat i-report mo eh. Pag hindi mo rin-report, hindi talaga malalaman ng AMLAC 'yan. So dapat din ho palang imbestigahan din yung mga bangko na pinagdaanan ho ng mga pera for Correct. that. At Nympha, hindi yan bago Kung matatandaan natin yung Bangladesh heist, ganyan rin Tama. ang, di ba? Hindi rin na-report kaya lumaki ng lumaki yung transaction. Kaya nangyayari yan at dapat tingnan rin yung anggulo na yan dahil naniniwala ako na pag hindi natin ma-resolve yung anggulo na yan, tuloy-tuloy itong pagpasok ng mga illegal na pera at pupunta naman, kung hindi man Pogo Hub yan, baka pumunta yan sa ibang mga illegal na gawain. Ayun, opo. And then, so sir, dun sa hearing, at tapusin ko lang yun sa kay Alice Guo, so, ire-wrestle pa ho ba ng Senado na makuha ho ninyo yung custody sa kanya o okay na ho na nasa PNP custody siya basta ihaharap po siya sa Senate? Naintindihan ko na hindi rin maganda sa mata ng publiko na nag-aaway ang kapwa nasa gobyerno na kung naghihilaan tayo ng witness o ng resource persons. At naintindihan ko na whether the Senate or ang executive, ang gusto natin ay makulong at managot yung mga taong nasa likod nito. Kaya dahil nga nandito na tayo sa punto ito at nagkaroon na rin ng official letter ang committee through our chairperson,
na nag-request ng kustodiya o mag-request ng yung presensya ni Go Huaping sa Senado, ang ibig sabihin nito na ganito na ang magiging setup sa mga susunod na panahon. Ibig sabihin, Ang maghihingi kayo ng permiso ng korte para dalhin ho siya sa Senate. Tama. Ang importante naman dito ay maayos yung relasyon ng Senado at ng Korte at dahil pareho namang gobyerno at hindi nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero anong tingin ho ninyo dun sa pinili niyang hindi magpiyansa para daw ho nasa kustodiya siya ng PNP? Kasi di ba tumakas ho siya, pumuslit palabas ng bansa dahil daw may death threats, natatakot siya sa mga pagbabanta sa kanyang buhay. Hindi naman niya yun, parang wala naman siya in-report sa pulisya at that time. Tapos hindi niya pinili na humingi ng protection from PNP. Tapos ngayon, dun niya gusto. Now, well, bago ko sagutin yan, Nympha, babalikan ko lang yung tanong mo kanina. Kung pwede natin ma-replay o ma-rewind yung pangyayari, ay kung ako tatanungin, dapat nasa kustodiya ng Senado yan dahil Senado lang ang mayroong arrest order na in-issue. Matagal na, almost 2 months na yung arrest order. Opo. At kaya naman nagkaroon ng manhunt dahil dito sa arrest order na ito. Wala nang iba kung hindi dito sa arrest order na ito. So, bilang sa tamang proseso at bilang pagrespeto, dapat ibinigay sa Senado yung kustodiya dahil nga Senado yung nag-trigger, no? Nag-meet siya nung manhunt sa Indonesia. Pero nandito na tayo ngayon, kaya yun na nga, no? Ayaw naman natin na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa dalawang institusyon. Ngayon, para masagot ko yung tanong mo, Nympha, yung kanyang pagtakas, ginagamit kasi niya yung dahilan na meron siyang Death death threat daw threat, po. no? Pero bumalik rin siya dito sa lugar natin at sinabi niya pa na feel safe siya, na nasa authority siya. No? Feel So, safe parang, nga daw po siya kaya siya masaya at naki-selfie-selfie doon sa Jakarta. parang contradicting. Umalis ka dahil may death threat pero bumalik ka at feel safe ka. Kaya yun ay para sa akin contradicting at alam naman natin tong taong to, no? Umpisa pa lang nagsisinungaling na kaya hindi ako naniniwala sa kanyang sinasabi na meron siyang death threat. In fact, sa Indonesia, kung nasundan ko nga yung coverage, maraming tumutulong sa kanyang umikot doon. No? Okay. Maraming tumutulong na makatakas siya doon. Kaya yung mga taong yun, kung yun yung kanyang kalaban, dapat may nangyari na sa kanya doon. Pero imbes, tinutulungan pa siya. Nahuli lang talaga siya ng Indonesian government. At may report po pala, tama ho ba, Senator Gatchalian, na yun daw pong tumulong sa kanya sa Indonesia ay boss ng Lucky South 99, yung operator ng Pogo sa Porac, Correct. Pampanga? Si Jiang Jie. Si Jiang Jie noong 2019 ang presidente ng Lucky South 99. At ngayon sa mga reports na narinig namin, siya rin yung tumutulong para makatakas si Alice Guo. So makikita natin na ang Lucky South 99 at ang Bamban may koneksyon, no? Aside from bukod kay Cassandra, Opo. itong si Jiang Jie ay isa pa sa mga koneksyon. Tsaka nasaan, sir, si Jiang Jie? Ba't walang kaso laban sa kanya ang gobyerno, sir? Wala siyang isa ito sa mga nakatakas, nakita namin sa flight record umalis rin siya ng bansa kaya ang information ko, ito talaga yung isa sa mga big boss ng Lucky South 99 involved to sa mga pogo at scamming activities. At ito rin yung tumutulong kay Go Huaping na makatakas at palipat-lipat sa Indonesia. So sir, yung Jiang Jie nasa sa Porac, Pampanga na Pogo, yung sa Bamban ng mga Chinese din, ang information nyo din, sir, nakalabasan ng bansa, wala na dito. Correct. Si Huang Zhiyang, si Bao Lin, tsaka si Ru Jian, ito yung mga konektado sa Baofulan. Lahat sila wala na dito sa Pilipinas. Nakita namin sa flight records, umalis na rin sila. Na disappointing, sir. Bakit sila Disappointing nakaalis? talaga. Disappointing talaga. Alam natin ito yung mga mastermind. In fact, sa mga intel, ito talaga yung mga tao may kinalaman. Yung si Baoling at si Ryu Jian ay nakulong na yan sa Singapore dahil nga sa money laundering. At pumunta sila sa Pilipinas kasi tingin nila kaya nilang
ayusin dito sa ating bansa. Pero ganun rin, no, nakatakas sila. Sir, isa na lang. Bukas po ay supposedly paharapin din sa inyo si Cassandra Leong kung siya po ay nakalabas na ng ospital. Although may statement po yung kanyang abogado, sinasabi na mas pipiliin niya na makulong na lang sa correctional kaysa humarap sa congressional hearing. So, how are you taking that po? At kung halimbawang tatlo sila, Alice Go, Sheila Go, Cassandra Leong, sinong unang tatanungin bukas? Ito mga importanteng mga tao ito at hindi naman option ni Cassandra na pumili siyang makukulong. Dahil ang Kongreso, ang House, mayroong outstanding arrest order sa kanya at yun ang dapat pairalin. Ngayon dahil mayroon kaming request sa House na dalin muna dito sa Senado dahil mayroon rin kaming ongoing na investigasyon at pumayag naman ang House of Representatives na dalin. Kaya hindi sa kanyang option o hindi sa kanyang desisyon kung saan siya makukulong. Yan, with that sir, abangan po namin yung pagdinig bukas. Sana sir, may request na mauna-una naman kayo, wag kayong palagi magparaya sa dulo kasi nasa inyo yung inaabangan namin na lalabas na mga dokumento. Thank you, thank you. Alam mo naman, nasa chairperson yan, but pipilitin natin. Thank you sa advice. Opo, maraming salamat po, Senator Gatchalian sir. Thank you po.